Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Tiger Run Tiger. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang montage ng mga eksena na naglalarawan ng kabayanihan ng mga maalamat na mandirigma na tinawag na The Guardian Messengers. Sila ang may tungkuling maghatid ng mga kalakal mula sa isang bayan patungo sa iba pa. Buong tapang nilang ipinagtatanggol ang mga ito kahit paharapin nila ang panganib. Sa hanay ng mga Guardian Messengers, mayroong isang grupo na tinawag na The Five, na siyang pinakamatatag at pinakarespetado sa lahat. 10 taon na ang nakalipas ng ipagkatiwala sa The Five ang tungkuling ihatid ang Imperial Decree of War sa isang malayong bayan. Kinailangan nilang tawirin ang kilalang Mouth of the Tiger, isang misteryosong daanan na puno ng mga tulisan at may malupit na klima. Habang naglalakbay ang mga mandirigma sa kilabot na landas na ito, natakpan ng mga ulap ang buwan at nilamon ng dilim ang paligid. Napilitan silang gamitin ang kanilang teknik na glowing eyes upang magbigay liwanag sa daan. Ngunit nang gawin nila ito, isang nakakatakot na tanawin ang lumitaw, libu-libong tulisan ang nakaharang sa kanilang daraanan, handang agawin ang mga dala nilang kalakal. Nagkaroon ng matinding labanan at sa simula ay nalulon sa dami ng kaaway ang mga mandirigma. Ngunit nang tila wala ng pag-asa, ginamit ni Master Yang, ang espadachim sa grupo, ang kanyang Flying Dragon technique upang talunin ang lahat ng kaaway. Naihatid nila ang kautusan sa oras at muling bumalik sa normal ang lahat. Bigla namang lumipat ang eksena sa tagapagsalaysay ng kwento, isang batang lalaki na may suot na sombrerong hugis tigre. Siya si Tiger, isang 11 taong gulang na lokal na bata na nagtatrabaho sa kalapit na Surrey Agency. Habang nag-e-enjoy siya sa mga papuri ng mga taong nakikinig sa kanyang kwento, bigla siyang pinutol ng isang lasing na lalaki na nagngangalang Scalio. Tinanong nito ang katotohanan ng kwento ng bata, sinasabing masyado pa itong bata upang malaman ang tunay na kasaysayan ng The Five. Sumagot si Tiger na siya ay inapo ng mga maalamat na mandirigma. Mayroon pa siyang tatak na nakatahi sa kanyang bestidang patunay na totoo ang kanyang sinasabi. Tinawag pa niya si Scalio na walang kwentang tambay, bagay na ikinagalit ng lasing. Mabuti na lamang at dumating si Liu, nakatatandang pinsan ni Tiger na nagtatrabaho rin sa Surrey shop, upang awatin sila. May ipinag-utos si Liu kay Tiger, ihatid ang isang gawang kamay na florera sa isang lokal na negosyante. Dahil palaging nangangarap si Tiger na maging isang Guardian Messenger, agad niyang tinanggap ang utos. Dito ipinakita na hindi ordinaryong bata si Tiger, may taglay siyang pambihirang bilis. Agad siyang tumakbo sa pamilihan upang ihatid ang pakete sa lalong madaling panahon. Ngunit dahil bata pa siya, nagdulot siya ng kaguluhan at gulo sa daan. Nai-deliver nga niya ang florera ng buo, ngunit nabasag naman niya ang ilang anti-gum kagamitan ng negosyante. Kinahapunan, pumunta ang mayamang negosyante sa Surrey Agency at hinarap si Mr. Pao Biashi, ang may-ari. Binigyan niya ito ng ultimatum na 1 linggo upang bayaran ang lahat ng pinsalang nagawa ni Tiger. Kung hindi, ipapasara niya ang kanilang ahensya. Napilitan si Tiger na humingi ng tawad sa harap ng lahat at nangakong magtatrabaho ng kalahating sahod sa loob ng 1 linggo. Ngunit walang naniwala sa kanya dahil isa pa siyang bata. Pinagalitan siya ni Mr. Pao at binalaan na huwag ng mangarap ng mga kalokohang gaya ng pagiging Guardian Messenger. Sa isang flashback ilang taon na ang nakalipas, ipinakita ang nakaraan ni Tiger. Ang kanyang mga magulang ay dating kasapi ng The Five at iniwan siya kay Mr. Pao bago sila tumungo sa isang mapanganib na misyon. Sa kasalukuyan, pinag-uusapan ni Luzon at Liu, mga anak ni Mr. Pao, ang susunod nilang trabaho, ang paghatid ng isang espesyal na uri ng baboy sa kalapit na bayan. Ngunit ang daan patungo roon ay dumaraan sa isang bundok na kilalang pinagtatagwan ng mga tulisan. Nag-aaway ang magkapatid kung sino ang mamumuno sa mapanganib na misyon. Nakikinig si Tiger sa usapan at nakita niya itong pagkakataon para makabawi. Agad niyang inagaw ang baboy at tumakbo palayo, determinado na patunayan ang sarili kay Mr. Pao. Ang baboy pala ay isang regalo sa kasal mula sa isang mayamang negosyante na ipinakasal ang anak sa kalapit na nayon. Ang Surrey Agency ni Mr. Pao ang naatasang maghatid ng hayop na ito, nakasama ng buong prosesyon ng kasal, ang nobyo, nobya, at mga alila. Habang naglalakbay sila, sumalakay ang 6 na tulisan na pinamumunuan ng isang may balbas na lalaking nagpakilalang si Blackbone, isang kilabot na kriminal. Tumakbo palayo ang nobyo, iniwan ang mga alila upang ipagtanggol ang nobya. Inutusan ni Blackbone ang kanyang mga tauhan na dukutin ang nobya at nakawin ang mga kayamanan ng mga alila.
Hindi nila pinansin ang baboy at si Tiger, ang batang nagbabantay dito, isang malaking pagkakamali. Bagamat hindi marunong lumaban o gumamit ng espada si Tiger, napakabilis naman niya. Habang nadadakip ang mga alila, naalala ni Tiger ang kasabihan ng The Five, magtrabaho ng marangal at tuparin ang pangako. Buo ang loob niyang tapusin ang trabaho. Hinawakan niya ang binti ng nobya at tumakbo pababa sa bundok sa bilis ng kidlat. Tinangka siyang harangin ni Blackbone, ngunit tinangay ito ng lakas ng hangin at nahulog sa bangin. Sa loob lamang ng ilang minuto, naihatid ni Tiger ang nobya, saka bumalik upang ihatid din ang baboy sa tamang lugar. Matapos ang lahat, umuwi siyang taas noo at naglagay ng 5 pilak sa mesa ni Mr. Pau. Sinabing nakatanggap pa siya ng 3 pilak na bonus dahil sa kanyang kabayanihan. Bagamat lihim na natutuwa, sinaway pa rin ni Mr. Pau si Tiger sa kanyang kapusukan. Ngunit dumating ang parehong mayamang negosyante na nagpagawa ng paghahatid ng baboy. Nagpasalamat ito kay Mr. Pau sa pagligtas sa kanyang anak at nais ngayong ipagkatiwala kay Tiger ang paghahatid ng isang mahalagang dokumento sa malayong bayan. Tumanggi si Mr. Pau dahil ayaw niyang mapahamak ang bata, ngunit nang inalok siya ng 1,000 pilak, sapat upang mabayaran ang lahat ng utang, pumayag siya. Si Tiger ay sasama kina Luzon at Liu upang ihatid ang pakete. Samantala, ipinakita ang tunay na Blackbone, isang dambuhalang lalaking 7 talampakan ang taas na nakaupo sa kanyang trono. Ang nagpanggap na Blackbone kanina ay ang kanyang inaanak na si Zinso. Nang mabalitaan ni Blackbone na itinapon si Zinso sa bangin, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na hanapin ang may kagagawan upang durugan ito. Kinabukasan ng madaling araw, nagtungo si Mr. Pau sa isang tindahan ng sapatero upang makipagkita sa isang kaibigan. Ang taong ito ay si Scalio, ang lasing na lalaki na nakipagtalo kay Tiger noong nakaraang araw. Doon nalaman na ang tunay na pangalan ni Scalio ay Scalio Yang, ang maalamat na maestro ng Flying Dragon Technique at dating kasapi ng The Five, na ngayon namumuhay ng tahimik at malayo sa sining ng pakikidigma. Malinaw na may isang trahedyang dumating sa grupo noon, at hindi na lubusang nakabangon si Scalio mula rito. Sa kasalukuyan, ikinwento ni Mr. Pau sa kanyang matandang kaibigan ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya. Nakiusap siya kay Scalio na pangunahan ang kanyang mga anak patungo sa malayong nayon at tulungan siyang mabayaran ang kanyang utang. Ngunit tumanggi si Scalio dahil ayaw niyang maalala ang mga araw niya bilang kasapi ng Guardian Messengers. Dahil wala nang ibang mapagpipilian, sinabi ni Mr. Pau na kabilang din sa misyon ng anak ng kanyang dating mga kasamahan sa The Five. Sa puntong iyon, naramdaman ni Scalio ang tungkulin na sumama, hindi para sa sariling karangalan, kundi upang protektahan ang bata. Kinabukasan ng umaga, handa na ang grupo para sa kanilang paglalakbay. Nakaayos na ang mga bag, nakahanda ang karaban, at pinag-aaralan ang mapa. Dumating si Scalio at laking gulat niya nang makita na ang batang dapat niyang protektahan ay walang iba kundi ang batang nakatitalo niya sa argumento ilang araw na ang nakalipas. Pinigilan niya ang kanyang galit, ngunit tumangging sumama si Tiger sa kanya at tinawag pa siyang lasanggerong tambay. Sa kabutihang palad, nakumbinsi siya ni Mr. Pau sa pamamagitan ng pangakong bibigyan siya ng metalikong tatak na magpapatunay na siya ay opisyal na kasapi ng Guardian Messengers. Samantala, dumating din ang asawa ni Scalio upang magpaalam. Maikli lamang silang nag-usap, at iniabot ng babae sa kanya ang sariling metalikong tatak ng Guardian Messenger. Sa kabilang banda, makikita si Zinso, na nahulog mula sa bangin, na buhay pa pala. Nakabitin siya sa isang sanga ng puno ilang talampakan mula sa lupa. Narinig ang kanyang mga sigaw ng isang magsasakang naglalakad sa lugar. Samantala, nagsimula na ang paglalakbay ni Scalio, Tiger, Luzon, at Liu patungo sa malayong nayon. Maingat silang naglalakad habang itinutulak ng magkapatid ang car itong may dalang mga kalakal ng negosyante. Sa simula, tila maayos ang lahat, bawat isa ay ginagawa ang kanilang tungkulin, habang iniiwan naman ni Tiger ang lahat na inip sa kanyang mga kwento tungkol sa The Five. Ilang sandali pa, nagpasya si Scalio na ipakita sa bata ang tunay na sining ng pakikipaglaban. Kinuha niya ang pakete ng negosyante at hinamon si Tiger na agawin ito. Sinubukan ng bata ang kanyang makakaya, ngunit kahit gaano siya kabilis, hindi niya matalo ang tusong galaw ni Scalio. Habang tinuturuan ni Scalio si Tiger tungkol sa disiplina, bigla nitong sinamantala ang pagkakataon, hinagat niya ang kamay ng matanda at naagaw ang pakete. Hindi pa kontento, tumakbo siya palayo habang tinutokso si Scalio sa pagkatalo.
Sinundan siya ng lasing na maestro hanggang sa marating nila ang isang kaina-hinalang tulay. Dito hinarap ng grupo ang kanilang unang pagsubok, 3 tulisan ang nakaharang sa tulay. Natakot ang lahat, ngunit may simpleng solusyon si Scalio. Inihagis niya ang isang supot ng mga pilak sa mga tulisan at hiniling na payagan silang makatawid. Sa gulat ng lahat, tinanggap ng mga tulisan ang suhol at umalis. Sa kasamaang palad, hindi nasiyahan si Tiger sa pagbabayad sa mga tulisan. Nilapitan niya ang mga ito at sinigawan, dahilan upang muling magsimula ang labanan. Sa huli, napilitan si Scalio na lumaban at gamitin ang kanyang espada upang talunin ang mga kalaban. Nasugatan ang dalawang magkapatid, at pinagalitan ni Scalio si Tiger dahil sa kanyang kapabayaan na halos ikapahamak ng lahat. Matapos ang insidente, kinuha ni Scalio ang pakete at iniutos sa dalawang magkapatid na ibalik si Tiger sa bayan. Ibinigkis ang bata at isinakay sa kariton pabalik sa kanilang tahanan. Habang naglalakad mag-isa si Scalio patungo sa malayong nayon, nagplano naman muli si Tiger. Nakita niyang natutulog sina Luzon at Liu, kaya pinilit niyang kumawala sa tali. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang pambihirang bilis upang habulin si Scalio. Napagtanto ng maestro na hindi na niya maiiwasan ang bata, kaya magkasama na silang nagpatuloy sa paglalakbay. Habang lumilipas ang mga araw, tinuruan ni Scalio si Tiger ng iba't ibang uri ng sining ng pakikipaglaban, kung paano sumuntok, umiwas, at gamitin ang bilis sa pakikipaglaban. Minsan silang hinabol ng mga tauhan ni Blackbone habang kumakain sa isang kainan, ngunit nalampasan nila ang lahat ng pagsubok. Maayos ang lahat hanggang sa isang hapon ay narating nila ang isang napakalawak na disyerto na walang makikitang tulong saan man. Habang tumatahak sila sa gitna ng buhangin, inatake sila ng Desert Clan, mga tulisan na gumagamit ng mga sasakyang yari sa kahoy na pinapatakbo ng hangin upang palibutan ang kanilang mga biktima bago sila sugurin. Habang tumitindi ang labanan, nagkaroon ng kalamangan ang mga kalaban dahil sa kanilang dami. Napilitang gamitin muli ni Scalio ang kanyang espada at ang maalamat na Flying Dragon Technique, na pumapatay ng maraming kalaban sa isang iglap. Samantala, sumakay si Tiger sa isa sa mga sasakyan, hinayla si Scalio mula sa gitna ng labanan, at tumakas. Ngunit patuloy silang hinabol mula sa 3 direksyon. Sa kasamaang palad, hinarang ng 2 dambuhalang bato ang kanilang daan, na may maliit na siwang lamang sa pagitan. Naipasok ni Tiger ang sasakyan sa masikip na siwang, ngunit binato ng mga tulisan ang maraming dinamite sa pagitan ng mga bato. Sa kabutihang palad, nakaligtas sina Tiger at Scalio. Ngunit labis na napagod ang bata at halos himatayin. Dinala siya ni Scalio palayo sa lugar, kahit kapos sila sa tubig at matindi ang init ng araw. Sa kabila ng lahat, nakalayo sila sa Desert Clan. Kinagabihan, nagtayo si Scalio ng kampo sa gilid ng disyerto. Habang umaatres ang kamera, ipinakita na ang 2 malaking bato ay kahawig ng ulo ng tigre. Ito pala ang tanyag na daanan na tinatawag na Mouth of the Tiger, ang lugar kung saan lumaban ang The Five ilang taon na ang nakalipas. Habang nagmumuni-muni si Scalio, nagising si Tiger at narinig ang kanyang guro na nagsasalita tungkol sa kanyang mga magulang. Nakiusap ang bata na ikwento ang buong katotohanan, at sa wakas ay pumayag si Scalio. Ikinwento niya na malalapit na magkaibigan ang kanyang mga magulang, at magkakasama silang kasapi ng The Five. Isang gabi, habang naghahatid sila ng pakete sa bayan sa kabila ng disyerto, sinubok sila ng tadhana. Isa sa mga Guardian Messengers, na naiinggit sa tagumpay ng The Five, ang nagtaksil sa kanila. Inatake sila ng mga tulisan, at bagamat buong tapang silang lumaban, halos maubos na sila. Bago tuluyang malipol, iniabot ng mga magulang ni Tiger ang pakete kay Scalio at inutusan siyang tumakas. Wala siyang nagawa kundi sundin ito, kaya tumakbo siya at naiwan ang kanyang mga kaibigan na pinatay ng mga tulisan. Sa kasalukuyan, nanatiling tulala si Tiger habang nauunawaan ang buong bigat ng kwento. Napagtanto niyang patay na ang kanyang mga magulang at hindi na sila babalik. Hindi niya ito matanggap at, sa sobrang lungkot, kinuha niya ang pakete at tumakbo sa gitna ng disyerto. Sinubukan siyang habulin ni Scalio, ngunit masyadong mabilis ang bata. Paglaon, nahuli rin niya ito, ngunit nawala ng malay si Tiger ilang metro lamang ang layo. Kinabukasan, matagumpay nilang natawid ang disyerto at nakarating sa pinakamalapit na nayon. Ilang milya na lamang ang layo sa kanilang destinasyon. Habang kumakain sila sa isang maliit na carinderia, biglang umatake ang mga tauhan ni Blackbone. Nilabanan sila ni Scalio habang tumakas si Tiger dala ang pakete.
Sinundan siya ng 3 tulisan na nakasakay sa kabayo, ngunit walang tumugma sa bilis ng bata. Sa huli, nakarating si Tiger sa isang tulay na lubod at sumakay sa karitelang tumatawid sa malalim na bangin. Doon siya inambus ng mga tauhan ni Blackbone na matagal nang nag-aabang. Nahuli siya at dinala sa isang malaking arena kung saan naghihintay mismo si Blackbone. Hindi nila alam na malapit lang si Scalio at sinusundan sila. Sa loob ng arena, hinamon ni Blackbone ang batang si Tiger sa isang labanan. Ngunit hindi ito kasing delikado ng inaakala, sapagkat hindi naman tunay na mandirigma si Blackbone, isa lamang siyang higanti na hindi pa nakakaharap ng karapat-dapat na kalaban. Ginamit ni Tiger ang kanyang bilis upang lituhin ang kalaban, at sa kaguluhang iyon, ipinakita ang kahinaan ng kriminal. Sa kanyang pagkadapa, nataman ni Blackbone ang isang malaking sisidlan ng apoy, dahilan upang masunog ang buong arena. Dumating si Scalio sa oras at agad iniligtas si Tiger mula sa naglalagablab na lugar. Dito na nagtatapos ng movie recap. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.